pag dumarating yung time, syempre di may iwasan, lagi tayo nagtatalo. O, lagi kaming nagtatalo ni Beljun. Kumusta ka, Kuya Beljun? Marayman, sabi ko Marayman. Ano yung Marayman? Sabihin, I'm fine, thank you. Bakit yun parang parang nai-stress ka na dahil namumuti lang yung mga buhok mo? Ano ba yan? Beljun, nakakahiya! Dito ka utot! Auditor yan. Ikaw naman. Excuse me. Ang ano natin ngayon, ang bag natin ngayon is Beljun, sincere. Sincere, seryoso. Napakaganda ng ating vlog ngayon. Yan ay meron kasing nag-send ng message sa akin at yaan si Ate Pate, shoutout sa iyo na talaga namang grabe ang mga estudyante ng University of the Philippines na taga UP. Si Kuya Beljun din ay taga UP. University of Pangasinan o University of Pampanga? Pampanga. Ilakas mo naman boses mo, Kuya Beljun. No? Ilakas mo naman. Malakas. Ilakas yung boss mo. University nga, Ipam University. So, ganyan tayo ngayon ha. Sige, banatan mo na yung mga... Hindi, kamustahin muna kita. Kumusta na yung pag-stay mo dito sa Nueva Ecija, Kuya Beljun? Well, so far so good. So far so good. So good. So, I have so many scheduled to visit. Marami akong mga lugar na pupuntahan. So watch out mga kasingko. Panoorin niyo yun. Panoorin niyo yung aking mga susunod na mga travel vlog po. Travel vlog. Kasama natin si Miss Aya, the beautiful Aya, yung kasama natin siya dyan. Wow, talaga ba? Nag-enjoy ka naman sa Nueva Ecija kahit maraming problema? Alam mo sa akin kasi, ang problema kasi, hindi ko yan binibigyan ng importansya. Ang binibigyan ng importansya, yung solusyon. Solusyon. Oo, solusyon. Yun ang importante sa akin, yung solusyon, than no problem. Kasi ang problema, maraming problema eh. Dahil sa mundo dahil problema eh. Ang problema is, nandiyan talaga yan sa buhay natin. Problema. Kung lagi mo marunong ka maghandle ng problema. Kasi, sa mga problema, parang sa vlog lang yan. Yung mga problema mo rin, pag vlog ka, ang problema mo, kung paano gumagawa ng content, pangalawa, yung mga nagki-criticize or makritik at mga basher. Yun, di ba? Yun ang problema ng vlog. Di ba? Yung content, tapos yung paano i-perceive ng mga nanood, ng mga subscriber natin o ng mga viewers kung okay ba yung content mo, masaya ba, dapat ang content, tatlong basic aspect yan, nakapagbigay ba ng informative, nakapagbigay ba ng aral sa mga nanood, at pangatlo, nakapagbibigay ba ng entertainment. Tatlo dapat ang isipin pag gumagawa ka ng content. Ba't may content ka sa ulo? Ano yan? Ano yan? Tumitama ka sa ulo? Ano to? Hindi, sa sasakyan, nung pagpunta natin sa isang lugar, sa Baguio doon, may vlog mo yung Baguio, di ba? Natutulog ako rito, wala kang unan, gumagulog sa van, kaya kalman rin. Parang yan, parang isa small process. Gusto ko bago yung mga question na yan, Kuya Beljun, hayaan mo muna na mamaya natin yan. So, may part 2 itong usapan natin. Ako na muna magkatanong sa'yo, parang ginaganahan ako magtanong ng tanong. Tinanong ko sa'yo na kumusta ka din sa Nueva Ecija, sabi mo so far so good. So, tingin mo ba ay tatagal ka dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Dito sa Nueva Ecija? Sa Pilipinas, sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija? Siguro. Tingnan lang. Sabi kasi ng mga tao, tingnan natin kung tatagal sila sa ugali ko. Ewan ko, sabi gano'n. May mga kasi syempre may mga kaibigan tayo na wala na dito, na kala nila may mga issue ganyan. So feeling nila na mayroong problem sa akin, ganyan. So gusto kong tanungin kita, ikaw ba tatagal sa Nueva Ecija? Tatagal? I think so, kasi dito una-una naging pa ako na to. Naging itong University naging kuano ng sa buhay ko, naging part na to ng buhay ko. Itong University. Tapos dito parang second home ko na to, yung University. Kasi from Bicol, tapos sa University, parang pangalawang bahay ko na to. Kaya gusto kong patayin doon ng kuano ng rest house. Ng rest house. Kaya ng bahay ko dito, parang summer vacation house dito sa University. Kaya napadma ko ng lupa. Tapos ano pa masasabi ko niyo? Dito yung business ko, dito yung ating trabaho, di ba? Kung saan tayo nagtrabaho, doon tayo nag-i-stay, di ba, mga kasingko. So, ayun, more peaceful dito. I have a adapted family ba ako dito. Parang adapted family ako ng pamilya mo, not only for you but the whole clan of Francisco family, the whole clan Francisco. Kay mama mo, hindi ko lang pala ang kay mama mo.
Francisco Noon, yung mama mo nung matanda, ay yung bata pa siya. Santos. Yun, yung mga Santos, Francisco. Kasi ang Francisco, di man taga dito sa ibang lugar yan. Pero mas na-adapt ko yung mga pamilya ni Ruel sa mother side niya. Nakilala na ako, mga ganun. So, it feels like home. Pag dito sa trabaho, talagang kuha na ako dito, yung parang Happy ka dito? happy, kasi kung di ako happy, why should I stay here, di ba? Pero Ruel naman, magkano ka naman, kung di ka masaya dito, ba't umalis ka dito? Kasi important life is ang buhay dapat masaya ka dapat, tapos contented ka sa buhay mo. Hindi. Ba't mag-stay kasi isang tao na di ka man masaya, di ba? Siyempre, malay mo, nagpipilita ka na lang. Ano? Napipilita ka na lang mag-stay dito. Ba't ako mapipilit yan dito? Kung napipilit ako dito, so umalis na ako. Ayaw ko ng pinipilit, kasi ang pinipilit, napakahirap yun eh. Tingin mo ba, Belly? tingin mo ba si Billy ba kaya kang pagtiyagaan ni Billy o kaya mo pa siyang pagtiyagaan? Ayun na, pinagtsatsagaan ko na nga. Pinagtsatsagaan na rin. Ano? Bila, ayusin mo na, magkakapi ka ba? Magkakapi muna tayo. Yung mga koy ko, baka mamatay. Hindi nag-alis tayo eh. Sige, next Sige. natin. So, marami kong nababasa, syempre. Marami kong gustong, ano yun sa'yo, gusto kong, i-clarify mo, o alamin mo, sabihin mo sa amin. Ano ako ni Bonnie? Oo, although, ewan ko, kung sasagutin mo to or hindi, pero konting medyo pagka-personal, pero What my family matters, hindi, ala pa ko sinasabi. Hindi yun! Decline. Decline ko na, decline. I mean, my personal private Hindi matters. yun! Medyo personal to, about sa'yo. Oo. Marami kasi nagsasabing ganun sa akin na, hey Bejun, abay umuwi ka naman sa may Bicol. Bundan, yan. Hindi. O Bejun, umuwi ka naman sa Bicol, ba't di mo na inuuwian yung family mo? Ayun. Ano yung masasabi mo dito, yung laging binabato sa'yo na, oy Bejun, bakit di ka umuwi sa family mo? Hindi mo man lang makasama, hindi mo man lang mabigyan ng time. So, ano masasabi mo dito? Hindi ko alam kung sasagutin mo to or hindi, okay lang. Basta, ito kasi yung nababasa ko lagi, na kailangan siguro ng clarification. Siguro, napaka-busy kong tao talaga. Busy, kaya inugot mo lang ako, marami akong ginagawa dito. So, I don't have much time na mag-uwi sa Bicol. Pero lagi ako umuwi sa Bicol But it will take only 2-3 days lang, di ba? Di ba? Umuwi lang sa Bicol, di ba? So, last year umuwi ako ilang beses, 3 o 2 last year. Ngayong taon, di pa ako umuwi, mga kasingko. Ayun. So, Kailan mo plano umuwi ng Bicol? So, Para bisitahin yung family mo? hindi, wala pang pa kasi inintay ko pa yung beses ng mga kapatid ko. Message ng mga kapatid mo. But regarding naman sa family ko, they're okay naman. Sabi naman. Basta importante, magkaroon ng open communication between the family and especially my kids. Pero siyempre, nanto ka na sa Pilipinas ngayon, di ba? Siyempre, nanto ka na sa Pilipinas. Basta napakalain ng lugar ng Bicol. O nga, siyempre, nanto ka na sa Pilipinas. Siyempre, dapat hindi maaalis sa mga viewers natin sabihin na siyempre, dapat magbigay ka ng time talaga, yung physical time para sa family. So, ano masasabi mo about doon? Physical time. Yun talagang sabihin mo na mag-e-effort Napakahirap. ka. Madali lang mag-effort, kaso nga lang napakahirap gawin. Lalo mag-effort ka, napakahirap gawin. Lalo kung busy kang tao, ayun, tapos nag-aaral naman. Dito ako nagkukumakot. Dito ako nagtatrabaho, tapos ayun. Importante, hindi mo sila pinapabayaan. Di ba? Di mo pinapabayaan yung pamilya mo, di mo pinapabayaan yung family mo sa Bicol, yun ang importante. Importante siguro nauunawaan. Nauunawaan. Kung nauunawaan, wala namang problema. Yun. You should be understanding each other. Sabi ko. But the rest will be malalaman nyo soon. Okay. The rest. Okay, sige, ito yung tanong na, ito yung mga naisip ko lang po mga amigo ngayon. Nagpapag-green card ka sa university. Gusto kong Wala pa nag-green card ka sa masal dapat dito. magpapag-green card. Wala ka pang green card dyan? Ay, hindi! Para makuha tayo yung green card. Taga Nueva Ecija ka na kasi meron ka ng sa barangay. Na? Resident na siya ng Nueva Ecija. Ano students? Dito, di ba meron ka ng residency? Wala pa akong kuha yung ID. Kailangan ID. Pwede ka na magpalipat ngayon. Green card. Pwede na magpalipat si Belgium. Plano mo ba magpalipat dito ng Why I choose New Besia? Because New Besia dito ko natagpuan yung peaceful mind. Dito ko natagpuan yung
So ibig sabihin sa Bicol hindi peaceful yung buhay mo? Peaceful naman siya. I mean, dito ko natagpuan yung Unlimited rice. hindi, yung mga pamilya nagmamahal sa iyo, yung mga dito, di mo natagpuan dito, di ba? Sa Bicol, yung mga kapag mga malayo, tapos di kami masyadong close na gaya dito sa Nueva Ecija, di ba? So, kumbaga dito nga, actually mas kilala pa kasi Benji dito ng mga rider kaysa sa akin. yun. So mabahaba yung kilala ko. Alam niya, yung mga nag-deliver dito, mas kilala sa Belgium. Kaya meron siyang ano dito. Kaya dapat kung gusto mo talaga dito mag-ano, kasi siyempre di ba plan natin si Belgium na magkaroon ng sarili nitong bahay, tsaka lupa. Actually, I'm planning to mag-visit naman yung mag-ina ko dito. Kaso nga lang, di ulang oras lagi hindi nakakapag-visit dito. Walang nakakapag-visit dito sa Nueva Ecija. Saan makapunta rin sila dito soon mga kasi. So ito pa tanong sa'yo, pag dumarating yung time, syempre hindi may iwasan, lagi tayo nagtatalo. Lagi kaming nagtatalo ni Belgium. Always. Lagi kaming nagtatalo ni Belgium. Pero ang pagkatalo kasi namin parang bata lang. Yung maliit na bagay, napagtatalo na namin ni Belgium. So, hindi ba yun nagiging way para umalis ka dito sa Nueva Ecija? Siguro way. Hindi. Siguro ang way na para umalis ako sa Nueva Ecija kung wala na akong kontrabaho. Walang trabaho, walang pagkitaan. Kasi your purpose, parang mawala yung purpose mo, di ba? Wala kang... Siyempre, kailangan mo provide sa family mo. Parang pala nila ako ni Roel, di ba? Pangit na gano'n, di ba? Hindi naman gano'n. Wala nung... Yung parang pinapakain lang ako dito, di ba? Hindi gano'n. Siyempre, Ako yung nabuhay ako na I live in this world na gusto ko, ako ay hindi lang ako tutulungan, bago sa akin tumutulong din. At gusto ko rin na magtrabaho para sa aking pamilya. Hindi puro akong pinapalamon. Kung pinapalamon, paano naman yung pamilya ko sa Pilipinas? Pinapakain, huwag naman lamon. Mas maganda ng term, pinapakain. Paano naman yung pinapakain ko sa pamilya ko sa Bicol, di ba? Kailangan rin ng pagkain, kailangan ng pera, ay kailangan rin ng pag-aaral niya, yung kailangan niya ng pera, di ba? Ito, last question na para sa iyo, Belgium. Sa tingin mo, sa lahat ng mga na-experience mo dito sa Pilipinas, dito sa Nueva Ecija, ano yung hindi mo makakalimutan na experience dito sa Nueva Ecija? Hindi ko sinabing good or bad, alin yung hindi makakalimutan na experience mo dito sa Nueva Ecija na gusto mong i-share sa atin, sa ating mga viewers? Galing ko na magtanong, di ba? Naisip ko lang lahat yan. Experience ko, nagyabang. Ano na? I-share sa mga viewers, siguro yung experience mo dito sa Pilipinas, dito sa Nueva Ecija, mapa good or bad, pero hindi mo makakalimutan. Yung birthday ko, yung first birthday ko dito. Oo, kasi yung first birthday mo kasi dito ginanap na ala pa yung ano. Ako yung pinakauna. Siya ang kauna-unahan, Si Belgium yung kauna-una nag-celebrate ng birthday dito sa resort. Doon ginanap. Ginanap. Tapos, yun. Yung family, yung ko pala, family rin pala ni Nakat. Punta rito. Pamilya ko na rin yung sina Phil, sina Sharon. Close ka nga sila close nga sila Ganun. Kasi yung mga pamaanak nila, yung mga pamangkin, yung mga pinsan kayo yun, mga close ko. Parang dati hindi ko na-imagine, parang ang dati na-imagine ko, dito ka lang, magpunta ka sa Nueva Ecija, tapos business lang, trabaho, ganyan, pero hindi ko na-expect na parang yung talagang close ka sa amin, tsaka sa mga family. Tapos yung mga travel natin, especially na travel natin sa Korea. Sa Korea, medyo nagka-problema ko sa mga ko. Sa Taiwan, naging maganda yung travel sa Taiwan, masaya. Yun ang may share ko siguro, yung bonding namin sa pagka-travel, sa picture. Naghanap kami kung anong gulo ng picture. Takain ko si Sharon, takain ko si Ate Myla. Picture tayo, ganyan, ayun. Of course, nag-ibig ko rin yung pagsama natin ng house Yung tawanan natin, kwentuhan natin yung mga travel natin ng house na nakakuha rin yung picture din yung kasi maganda rin yung mga memories. Amo nga nag-ano kasi natin. About kay siyempre kay Jose. Marami kasi nag-ano na lagi may issue ganyan. May mga hindi pagkakaunawaan pero pwede naman kasi ayusin Pwedeng ayusin kung ano hindi pagkakaunawaan pero pero yung nararamdaman namin kasi pagkakapatid kami. Kung ano, yun ang ano namin turingan namin Pero yun nga, yung iba kasi yung mga ibang mga nanonood, yun nagkakaroon ng dahilan para magkaroon ng issue kahit wala naman talaga. Yung maliit na issue,
pinapalaki ng Pinapalaki. mga basya. Oh. Basya ba Kasi yun? normal naman, nag-aaway nag-aaway kami ni Belgium o minsan hindi kami napagkakaunawaan ni Jose. Ganun lang, maliit na bagay. Mas nag-away tayo, si Jose hindi masyado. Si Jose hindi masyado. Oo. Si Jose, Hindi masyado, hindi ano Si Jose. Oo, nagtatalo pero hindi. Pero yun nga, sabi ko nga, habang panahon na naman makapagsasabi na magiging okay din naman yung lahat. Kung ano man yung mga, kung merong hindi pagkakaunawaan sa amin na doon, Belgium o sa mga before, ganyan. Mahalaga po doon may kanya-kanyang buhay, masaya, o mag-move on or maging masaya na lang kung ano yung buhay na meron po sa amin ngayon. So ayan po mga amigo, mga question kay Kuya Belgium. So ayan po, at kung meron kayong mga tanong, PM niyo po ako. At mananalo po ng 1,000 pesos sa makapagtatanong mga 5 questions per pagandahan ng tanong po mga amigo. So thank you so much mga amigo at God bless po.